afternoon po everyone. Good afternoon NCCC. Good afternoon. Magbatian po muna tayo ng Blessed Sunday to everyone. Sunday. Kamusta po kayo? Kamusta po? And kamustahin din po natin yung mga kasama natin online sa kanilang mga bahay, maging dito po sa Pilipinas and abroad. Lalong-lalo na po sa ating pastor na nasa US na po ngayon. Ayan, batiin po natin online. Ayan. Let's all stand up and give our highest praises to our Lord Jesus Christ. From the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, hallelujah. Sing, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever. Never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. Sing, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. We sing hallelujah for all you've done, Lord. Sing, 'cause you came near. You came near from the everlasting to the world we live. Father's only Son. Yes, He lives. You live, you died, you rose again. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you sing. You live, you died, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing hallelujah, hallelujah, for all you've done. Sing hallelujah, hallelujah, for all you've done. Yes, hallelujah, for all you've done, Lord. So praise Him. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth, praise Him, praise Him. Praise
Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him, the whole earth praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yes, praise Him. We praise you, Jesus. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. Oh, you earth, praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. Oh, the praise Him. From the rising. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yes, praise Him. Lifting up everything to you, Jesus. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Let's praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Yes, praise the Lord for all He has done for us. Jesus at the center of it all. Yes, Jesus. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Yes, you're the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus,
center of my life. Yes, Jesus. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It's all about. From my heart, the center, all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. The center of our church, yes, Jesus. Jesus be the center of our church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, yes, Jesus. Jesus, sing his name. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. Jesus, it's all about you. Yes, Jesus, it's all about you. It's all about your love for us. It's all about what you did for us, Panginoon. It's not about us. It's not about anything else, Panginoon. Everything is all about you, Lord God. And we are praying that you'll be the center of our lives. You'll be the center of our church. You'll be the center of it all, Lord God. As we bring you praises and honor and blessing, as we hear your word this afternoon, Lord God, open up our hearts.
And may we see all your glory, Panginoon. That you'll be the center of our hearts, you'll be the center of it all. Wala na kaming ibang titingnan kundi kayo lamang po, Panginoon. Because you're the highest God. You're the only God that saves. Wala na pong iba, Lord. Maraming salamat po for giving us this life, for saving us, Panginoon. Isa lamang kaming maruming basahan, Lord God, but you chose to love us. You chose to save us, Panginoon. And for that, we are all thankful. We are all grateful, Lord God. There's nothing we can do to bring you back all that you've done for us, but to worship you, Panginoon, but to put your name first, but to put you first in our lives, in our hearts. Maraming salamat po sa lahat ng ito na binibigay niyo sa amin, na ginagawa niyo sa amin. All of this, we pray in Jesus' name. Amen. Okay, magandang umaga ay magandang hapon sa inyong lahat. Okay, magandang hapon, di ba? Magandang umaga kay Pastor Carding, yan, dyan sa US. Okay, at sa iba't ibang bahagi rin ng mundo, hindi lang naman sa US, no? Okay, it's really so blessed to have this kind of fellowship and we can be together in one reason, that is to please God, to please Jesus. Alam nyo ba na sa kalagitnaan ng worship o pleasing God, pwede pala mangyari na yung puso natin ay nanlalamig. Pwede pala mangyari yun, ano? Okay. Yan yung paksa natin ngayong umaga, ngayong hapon. Actually, this is the third installment of a series from bondage to breakthrough. Okay, Lord willing, next time magkakaroon tayo ng wrapping up or conclusion. But for now, let's review yung buhay ni King David. Actually, si King David is symbol of a worshiper. Kung tayo ay nabe-bless ni Brother Ramil kanina, katiting lang siya doon sa nakita ni Lord sa buhay ni King David. And yet, makikita natin na sabi nga, sa kalagitnaan ng dancing, leaping, raising hands, pero yung puso niya ay pababa ng pababa. Nangyayari pala yun. Naalala ko tuloy yung mag-ama, yung isang tatay na palagi siyang na doon sa church, may baon na verses, nagli-lead ng prayer meetings, gawain, naglilingkod. At nung siya ay umaasenso sa kanyang business, ay dahan-dahan siyang naging na-occupy ng maraming bagay. Kaya tuloy pa rin siya sa pag-show up, tuloy pa rin siya doon sa usual niyang ginagawa. Pero alam mo, one night, nung umuwi siya, pagod na pagod, sabi nung kanyang grade 1 na anak, Tay, masaya ka pa ba kay Lord? At napatingin yung tatay sa anak. Ngumiti ng kaunti at tumalikod. Hindi niya masagot. When did you stop being pleased with just pleasing God? When pleasing God no longer pleases you. Ang pagbibigay ng kaluguran kay God ay nagiging hindi kalugod-lugod. What a play of words, di ba? Nagtatalo yung salita, pero it represents katotohanan sa ating puso, di ba? Sabi dito, you can still look holy and yet your heart no longer burns for what pleases God. Okay, so punta natin sa next slide. Point number 1, sabi dito, a numb heart
can still look holy. Yun nga, si King David, no? Makikita natin, siya ay very famous sa kanyang dancing before the Ark of Covenant o sa dambana ng Panginoon. At siya ay kinukutya. Sabi ng, bakit King David, naguhubad ka ng iyong royal robe para lang sumamba sa Diyos? Pero alam nyo ba, may pangyayari sa buhay ni King David. At alam na halos nating lahat dahil very popular yung kwento. One night, habang ang kanyang mga military or yung kanyang mga soldiers ay nakikipagdigmaan panahon ng spring. Wala naman tayong spring. Sabihin natin tag-araw. Okay, sa Pilipinas. Nasaan yung king? Naglalakad doon sa rooftop. When everybody was dying in the battlefield, then King David was so relaxed, walking back and forth doon sa kanyang rooftop. At may nangyari. Alam niyo naman siguro yung kwento, no? Kahit hindi ko na i-detail, very popular narrative o totoong pangyayari. Siya nga ay napatingin sa isang bintana. Actually, it's a big, hindi naman bintana, part ng isang malaking bulwagan na nagkakaroon ng cleansing ceremony siguro si Bathsheba. At nakita niya at siya ay, he fell. Bumagsak siya sa pangyayaring yun. But the real question was, doon ba talaga siya bumagsak? O may crack na talaga? Diba, imposible naman, just in one instance, bigla na lang nabasag yung solid na glass. May crack na yon, I'm sure. Sir, babalikan natin yung mga... Actually, tinututukan ko yung mic kasi mahina yung voice ko talaga. 1 week na akong nag-sore throat, no? Okay. Babalikan ko yung unang pangyayari, sabi doon, si King David ay nagkaroon ng hindi lang isang asawa. Several. At may concubines pa. Doon, crack number 1. Kasi sabi sa Deuteronomy 17:7, ang isang hari daw ay dapat hindi maraming asawa. Isa lang dapat ng asawa. At hindi siya maraming ginto at hindi rin siya maraming kabayo, chariot. Kasi nadidefocus yung kanyang puso eh. Yun yung mga binigay na rules sa Deuteronomy. Okay, yun yung unang nakikita ko na maaaring nagsimula na yung crack, di ba? Pangalawa, pag may gera, usually, siya yung nasa unahan, di ba? Kaya nga naging marami yung invade na lupain dahil napakagaling ni David na warrior. Nagsimula yon sa isang malaking battle, di ba? Kay Goliath. At dahil binigyan siya ni Lord ng kakaibang kakayahan upang sa pandirigma. Pero that time, dun recorded sa 2 Samuel, ay nandun siya nag-iisa siya dun sa karian. Nawala siya dun sa battlefield, no? So, number 2, di ba mayroon ng simptomas eh. Kakaiba itong nangyayari kay Haring David, di ba? Tapos isa pa, seemingly maliit na bagay, nung yung Ark of Covenant ay nandoon sa isang threshold o isang farm. Ililipat nila dapat doon sa kanyang palasyo. Ang sabi na sa Deuteronomy, gagawin niyo ito sa pamamagitan ng pagbibit-bit ng mga saserdote. Pero ang ginawa ni King David, ginaya niya yung Palestine, nilagay sa karuwahe. Tapos, yung casual lang. At nung ito ay dumaan sa rough na mapuputik na lugar, tataob yung Ark of Covenant. Ano nangyari? May sumalo. Si Uza. At pagsalo niyang ganon, pagdampinong kamay niya doon sa Ark of Covenant, instruction ni God na matay. At dahil doon, galit na galit si David. Kanino? Kanino siya nagalit? Kay God. Sabi niya, bakit ganon? Nagmamalasakit na naman si Uza. Nakita mo yung hindi siya sumunod sa instruction ni God? Hindi ganon ang pagdadala ng
Kabanang Tipan o Ark of Covenant. So nakita niyo yung rooftop, hindi yun eh. Yun yung explosion dahil meron ng crack. Nasundan natin yung flow. At later on, although tapos na itong pangyayaring ito, nagbilang pa siya ng, bilangin mo nga, Joab, ilan ang mga valiant warrior natin. Naalala niyo yun, nagsenso siya. Bakit? Kasi gano'n na ba ako kasikat? Gano'n na ba kalakas ng military ko? May tatalo pa ba sa akin? Parang yung pride niya, binubus niya pataas. Kaya nakakita natin, nung siya ay bumagsak doon sa temptation na yon, it's not all about that one incident. May mga cracks na, may mga lamat. Na pag tinignan mo sa magnifying glass, ay talagang kusang magkukulaps, di ba? Ang tanong mga kapatid, may mga ganun ba tayong relatable situation? Tayo, yung sarili natin. Di ba? Pag tayo ba'y sinugo ni Lord sa labanan, nasa labanan ba tayo? Nandoon ba tayo sa mga lugar na kung dapat ay nandoon tayo? O may mga panahon na dito ako, aircon, private, walang istorbo, chill-chill lang. Pero panahon ng pagsamba sa Panginoon, panahon ng paghayo sa evangelism, panahon ng nangangailangan ng iyong ministering, pinili natin yung very comfortable at very private life. Maring ganun din siguro nangyari sa atin, di ba? Sa panahon ng gera, naroon tayo sa lilim. Real life scenarios, di ba? Kaya nga, kahit na tayo ay nasa kalagitnaan ng worship time, kalagitnaan ng mga religious events, kahit tayo ay nagli-lead ng malaking assemblies, pero yung private life natin ay may leakages. Kasi di ba ang tao daw nasusukat kung sino siya kapag may mga mata? Hindi. Nag-iisa na siya. That's the real us when nobody is looking at us. At saka pagsamba natin, nakataas yung kamay mo, pero yung puso mo, nakataas ba? O naka-down? Kasi yung mga sin, hindi na tayo nasasaktan ng sin. Kaya nga yung ba yung first natin? Numb. Ano ba yung numb? Manhid, di ba? Siguro alam natin yung feeling ng may manhid, di ba? Kulang sa B-complex. Okay. Yung sa ating pangatawan. Pero sa spiritual, maraming kulang sa atin, hindi lang B-complex siguro. No? What have I tolerated that used to trouble me? Dati, pag nakapagbitaw ka ng pagmumura, parang namumula ka. Nagbablas ka eh. Parang, uy, grabe yung nagawa ko. Ako ba yun? Pero lately, automatic eh. Parang okay lang. Di ba? Parang lahat naman ganyan eh. Tapos, when was the last time I noticed and felt parang wala nang konsyensya? Parang wala nang Holy Spirit conviction? Okay, sana hindi natin i-tolerate yun. No? Kung maramdaman natin minsan, just automatically repent. Kasi yun yung mga dinaanan ni David na stages sa buhay. Okay, next please. Okay, point number 2, grasping is rooted in greed, not in need. Alam niyo ba yung word na grasping? Parang, akin yan. O kaya, may umaagaw sa'yo, hindi hatakan. O pilit na inaangkin. Okay. Parang grasping, no? Okay. Kesa yung inaabot sa'yo yan. So ito, hindi sa'yo, pero by force, kinukuha mo. Parang ganun yung nangyari kay David eh. Sabi ni Lord sa'yo, binigay ko sa'yo si Saul, yung kaharian ni Saul, binigay ko yung sambayanan ni Saul, binigay ko yung Israel, binigay ko yung Judah. Kung kulang pa yan, bibigay ko sa'yo, hingin mo lang. Pero anong ginawa niya kay Bathsheba? Binigay ba ni Lord? Dinukwang niya.
Di ba? Meron siyang sinaktan. Sino yung una niya sinaktan? Siyempre, yung asawa ni Bathsheba, hindi naman niya makukuha yun kung buhay si Uriah. At alam niyo ba masaklap doon? Sinulat niya kay Uriah, kami niya, dalhin mo kay Joab. Dala-dala ni Uriah yung sulat pabalik kay Joab. Ano nakasulat doon? Dalhin mo siya sa pinakadelikadong front line para mamatay. Dala-dala niya yung death sentence ni Uzziah na nung gabing yun, at maraming gabi, pinauwi siya ni Haring David at sabi niya, maglasing tayo. Tapos umuwi ka sa bahay mo. Kailangan ka ng asawa mo. Pero anong ginawa ni Uzziah? Uriah ba? Siya ay nag-stay doon sa pintuan ng kanyang mga guard. Hindi siya umuwi doon sa asawa niya si Bathsheba. Kasi sabi niya, King David, paano kung maaatim? Nakikipagpatayan yung mga kapwa ko. Narito ako nagpapasarap sa buhay. Lasing siya noon Buti pa yung lasing, matino yung pag-iisip. Si David na walang alak ay ang labo ng kanyang pag-iisip. Grabe Nangyari yun sa buhay ni King David. Okay, let's go to, nabanggit ko yung word na sunggaban. Okay, ano ba yung mga sunggaban moment sa buhay natin? Ay, gusto ko yan. Tsak! Di ba? Advance, tayo, yung mga credit card. Bakit? Gusto ko kamukha rin, nagta-travel. O gusto ko bagong motor, bagong helmet. Iba-iba tayo ng, yung parang gusto mong sunggaban. Di ba? Na for the sake of having it. Pero ang tanong, ito ba yung kalooban ni Lord? Ito ba talaga tinakda sa atin ni Lord? Tapos yung shortcuts, di ba? Ayaw nating mahirapan. Lalo na pag mga dealing with the legal procedure. Ayaw nating mahirapan. Ang hirap di ba? Dipila ka sa MMDA. Tapos magse-seminar ka pa. Ewan ko lang kung na-experience mo lately yan. Pero na-experience ko yan. Ang hirap pala kumuha ng lisensya pag nahuli ka. Tapos, gusto nating, di ba, pag may nag-alok, alam nyo, mag-invest ka lang ng 5,900, tapos every month may 5,900 ka na, unlimited. Nadidinig ko yan palagi sa Facebook, di ba? Shortcut, easy, money. Di ba? Gusto natin kung gusto ni Lord o hindi, it doesn't really matter. Ang mahalaga, I want to be rich right away. Yun ang mahalaga. Diba? Pero sad to say, ang ending nun, alam na natin, di ba? Yung 5,000 niya, na kakaunti na nga lang, nasimot pa. Okay. Chasing dreams. Okay. Ano ba yung mga dreams ng mga, usually, Filipino? Hindi ko alam yung ibang dreams ng ibang country, pero ang Pilipino, maraming dreams. Tama ba? Na pwede nating iwanan ng family. Kasi para sa kanila naman to ang problema ko, may mga kilala ko, kamag-anak ko pa, yung family na kanilang iniwanan na para sa kanila yung kaya ako umalis, ay nawala. Nagkaroon siya ng sariling pamilya doon, yung pamilya niyang iniwanan, nagkaroon na rin ng sariling pamilya, at baliwala, useless, di ba? Yung pinundar. O kaya, shortcut. Ano ba yung easy way para matupad yung dreams natin? Name it. Pupunta lang naman tayo sa recto. O kaya, marami na ngayong AI tool na ma-duplicate. O kaya, ibang pangalan o ibang muka. Siguro, what I'm trying to say is that yung sunggaban, it's not the way the Lord has for us. Hindi kailangan tayong mag-violate ng mga biblical truth o principle para ma-enjoy natin yung para sa atin. Okay, next please. Okay, ito na po. Yan. Success without God brings spiritual collapse. No?
success. Yun naman ang lahat ng tao ayaw ng failure. Meron man tao ang pangarap ay failure. Sana in 10 years mag-fail ako. Di ba kakaiba, no? Pero lahat talaga success. Pero ang ibig sabihin, like David, kung pag-usapan natin yung Maslow's pyramid, alam niyo niyo yung Maslow pyramid? Una yung survival, pagkain lang, tapos may bahay ka na, nakapag-aral ka na, anong kasunod? May career ka na. Tapos bandang huli, self-realization. Sino ba ako? Ano bang purpose ko sa buhay? Nagagawa ko ba yung calling yun yung highest. Kasi yung purpose na yung pinag-uusapan natin eh. 'Di ba? Si David, meron lahat nun. 'Di ba? Dati ano yung inalagaan niya? Mga kambing, tupa. 'Di ba? Tapos bandang uli, iba na inalagaan niya, mga kawan na, mga soldier. Tapos sa dulo, buong Israel, buong Judah, inalagaan niya na. Pero, naging tagumpay ba talaga ang buhay niya sa dulo? I mean, not at dulo, but almost at the end. Bumagsak pa rin siya eh. Sabihin, hindi being successful ang sikreto ng totoong okay kay Lord. Hindi pala yun. At least meron na tayong pattern. At marami pa, hindi lang si King David, si King Solomon pa. Pero for now, King David lang muna tayo. Okay. So, nagsimula ka sa iyong career, umangat ka, na-promote, eto ka na, general manager ka na, vice president, depende kung anong pinakamataas na rango. But the question is, how is your relationship with Christ, with God? May time pa ba tayo sa Panginoon? Siya pa rin ba talaga yung first love natin? You become respected, but you lose your repentance. Ang taas ng mga sumasaludo sa'yo, lahat ng guard. Pero deep inside, sumasaludo ba talaga tayo kay Lord? O tayo lang yung naghihintay ng saludo buhat sa kapwa natin? You gain more, but you can't enjoy because you're far from God. Para bang nasa'yo na lahat. Lahat ng dreams mo, hawak, nasa'yo na. Pero parang, ang lungkot. Di ba? Ang lungkot ng buhay natin. Kaya nga si David, palagay ko, naramdaman niya yung lungkot eh. Kaya nung siya ay lakad-lakad doon sa rooftop, naghahanap siya, ano ba yung kulang sa akin? Tapos nung nakita yung magandang sin, sabi niya, baka ito yung kulang sa akin. Baka ito yung magpapaligaya sa akin. Nag-explore siya eh. So it's not, sa akin, hindi siya for the sake of lust. It's just, sa tingin niya, ito siguro yung kailangan ko. And sinamantala yun, siyempre, ng Diablo. Ano pa, di ba? Okay, kung nasaan yung crack, doon ka babalik-balikan ng Diablo, siyempre. Okay. So, next please. So, ang tanong, paano tayo babalik doon sa ating first love? Alam niyo ba ang nangyari kay King David? Bumalik siya hindi sa pamamagitan ng magandang awit, kundi sa team na pag-iyak. Kung mababasa natin yung Psalms 51, sabi dito, create in me a clean heart. Di ba? Tapos sabi dito, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. At yung pinakagusto niya doon, restore unto me the joy of my salvation. So, closing this installment number 3, I want to sing with David that song. Kasi may kantang ganyan eh. I don't know if, can we try that song? Then we close in a prayer. Kabisado niyo ba yung song? So, pag makanta niyo yan, na-memorize niyo na yung 3 verses ng Psalms 51.
Create in me a clean heart, O God, and renew and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. Create Create me a clean heart, oh God, O God, and renew the right spirit. and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence. Cast me not away From your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Praise God. So, with that spirit of that song, shall we come to the Lord? We can ask more. Sabi nga ni King David, sabi nga ni Nathan, kung kulang pa yan, you can ask more. Walang limit sa Lord. Pero ang hilingin natin kay Lord ngayon, yung renew the right spirit within us. Restore the joy of my salvation, because we sin not to anybody, but we sin only to God. Yun yung repentance eh. Bago pa man humingi si David ng mahabang song, bago niya sinulat yung Psalm 51, sabi ni Nathan sa kanya, nung sinabi ni King David, I sin against God, sabi ni Nathan, the Lord has forgiven you. He will not take away your life. But, may kasunod, pero hindi na mahalaga yung but eh. Ang mahalaga is, naibalik yung the joy of the salvation. So, shall we close in a prayer? I will lead you as the Spirit leads us, and pray with me. O God of King David, we come to you, Lord, reviving the story that was told long time ago. It is our own story, Lord. Father, O God, please forgive us for ignoring small sin, pretending that we're okay in public, but actually, we are indeed desperately, miserably drifting away from you, Lord. Oh God, have mercy on us. Renew the right spirit and restore the joy of my salvation. Thank you, Lord, that you don't cast us away, because the Lord Jesus paid it all completely without any lack, oh God. Thank you for the salvation that is so assured. Come, Lord Jesus, and take control of our lives. Thank you, O God, for this opportunity. We give back to you the glory and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At dadako tayo sa banal na hapunan, ating alalahanin ngayon kung ano yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. I'll share to you yung pinaka-importante na verse. Isa sa pinaka-importante na verse, aside from the John 3:16, na kailangan natin maalala. Yung verse na ito, yung si-share ko sa inyo. But before that, ay bigyan ko kayo ng background. Just kunting background kung ano yung si-share ko sa inyo. During the time na si Kristo, si Jesus Christ ay pinako sa krus, sino yung emperor nung Rome before? Diba si Tiberius Caesar? Nung siya pinanganak, sila din ay under ng Roman rule. At yung emperor noon ay si Augustus Caesar. So yung time na yon, hindi pwedeng magpataw ng parusa ang mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo,
pag mayroong major offense na ginagawa yung mga tao, ay binabato, di ba? Alam niyo yun? Pag may mga pinapatay ng mga Hodyo, binabato. Katulad ni Stephen. Di ba? Stephen. Oo. Stephen, ha? Kaya, nung time ni Jesus Christ, ay hindi pwedeng magpataw ng parusa yung mga Hodyo. So, because they are under the Roman rule. Kaya, ano ba yung parusa? Major offense na ginagawa na pinapataw ng mga Romano by that time is crucifixion. Kaya sabi dito sa Deuteronomy 21:22, kung sino daw yung nagkaroon ng committed a crime na talagang kalunos-lunos o major offense, sila ay pinapatay, executed through crucifixion. Talagang binibitay sila sa krus. Ngunit sabi dito, ng lahat, kung mayroon kayong Biblia, ang lahat daw na mga binitin sa puno ay sinusumpa ng Diyos. Katulad silang parang sinusumpa. Ang sabi dito, for anyone who is hung is cursed in the sight of God. Kaya lahat daw ng mga pinako o nakahang, sila ay parang tinuturing na curse. Ano ba yung curse? Pag sinabing curse, yan yung kabaligtaran ng blessing. Kasi kung wala tayong blessing, so automatic, it's a curse. Bakit ang si Adan at si Eva ay pinaalis doon sa garden ng hardin. Di doon sa paradise. Ano bang garden yon? Of Eden? Because they committed sin. So ganun din sa atin. We committed sin, kaya tulad ng mga ninuno natin, tayo ay pinaalis din doon sa katayuan. Kaya ang tao namamatay, kaya ang tao nagpapakahirap na mabuhay. Instead before ay madali lang yung pagkain nila kasi nandun na. Ngayon paghirapan nila, natutuloy yung pawis mo, may mga tinik, yan yung nangyari. It's because of the curse. Ngayon, ito yung verse na gusto kong i-share sa inyo na mamimemorize natin by heart. Ito yung Galatians 3:13 and 14. So, tandaan niyo sa Bible nyo. Sabi doon, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. So, sabi noon, Christ redeemed us, tinubos tayo sa mga sumpa. Pag sinabing sumpa, lahat ng kamalasan, sinabi ng mundo, yun na yung sumpa. Pag nawalan kang trabaho, pag whatsoever na nagkakasakit ka, di ba, namamatay yung tao, yan yung cause ng mga sumpa, yan yung resulta ng sumpa. If you read the book of Deuteronomy, makita niyo yung sumpa, makita niyo yung blessing. So, we want blessing. Nabubuhay tayo sa blessing lang ng Panginoon. Amen? So, sabi niyon, ay si Kristo ay sinumpa para sa atin. Di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Instead na tayo yung sinabi doon na ibinin sa krus, inako ni Kristo yan. In order for us to receive the blessing given to Abraham and his descendants, di ba? Ang mga Israelita ngayon, di ba, they are one of the best na country. Even kahit maliit yan, they are the best agriculture, sa technology, and even in medicine, lahat na halos na mga blessing. Prosperous ang mga Hudyo ngayon. So, because they inherited the promise, blessing. Ang gusto ng Panginoon, na ganoon din tayo, mga Kristiyano, that we inherit the blessing
given to Abraham. Sabi doon, that's why Jesus Christ redeemed us from that curse. Kaya tandaan natin na, Lord, salamat po at tinubos mo na kami dito sa mga sumpa na ito upang matanggap ko rin po yung blessing na binigay niyo po kay Abraham. So yan yung gusto kong maalala natin, that is Galatians 3:13 and 14. So paulit-ulit tayo niyan. Hindi ko malilimutan yan na i-share sa inyo. Siguro pag one of these days, ulitin ko yan. Kumbaga sa pako, lang pukpukin hanggang babaon. Okay ba yan? Huwag lang tayo magsawa. So, let's distribute the element. Mga kapatid. So, ngayon alalahanin natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin at itong tinapay ay simbolo doon sa katawan ni Kristo na binigay para sa atin. At bakit tayo pinatawad ng Panginoon, ng amang Diyos natin? Dahil sa ginawa ng Panginoon. Dahil inako niya yung kasalanan natin. Tulad yung na-share ni Kuya Asher kanina, even David before he tawag dito accept or kasi na ano na siya kumbaga na corner na siya bago siya umamin ay pinatawan na siya ng Panginoon. Kung basahin niyo yon yung context doon, sabi ko how wonderful the forgiveness of the Lord. Even before David umamin siya o doon sa pagkakasala na yun ay pinatawad na siya ng Lord. So ganun din sa atin. Sabi, it's because Lord nag-confess ako. Eh paano kung may nalimutan ka isa o dalawa? Hindi kulang. So, ang pagpatawad ng Panginoon sa atin ay kumpleto po yun. Kung mayroon kang habang magpapatuloy ko doon sa yung buhay Kristiyano, may maalala ka pa rin naging kasalanan mo pala yun. You don't know that sin in the beginning. And then you confess. Pero pinatawad na buo ng Panginoon yan. Kung may makita ka later on habang nagpapatuloy ka sa buhay Kristiyano, kasama na yon sa pinatawad ng Panginoon. So we must focus and give thanks sa Lord kung ano yung ginawa niya. It's not of what we have done. Kasi kung hindi, dahil na lang sa atin yan. It's by works. It's not by work. It's through the grace of the Lord Jesus Christ. Sabi dito, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body,
which is for you. Do this in remembrance of me. Let's partake. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's partake. Yes, Lord, aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ngayon pong biyaya na pinagkaloob sa amin na yung binigay, yung bugtong na anak, aming Panginoong Hesus, upang kami po ay sanggipin, matubos doon sa mga sumpa na dapat sana kami po ang magdusa doon sa krus. Ngunit dahil sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pag-ibig sa amin, minabuti niyo po na ang iyong anak ang siyang magdusa and to suffer because of our sin. Thank you, Lord. You will all forever grateful for this blessing, wonderful blessing that you bestowed upon us. We praise you, Father God, Lord, and give thanks. In Jesus' name, amen. Amen. Tunay na tayo nga ay nagkalooban ng Panginoon ng lahat ng ating pangailangan at higit pa sa ating ina-expect, hindi ba? Sa buhat sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan, at ang kanyang pangako at ang kanyang banal espiritu na nag-sisil sa atin para sa kanyang muling pagbabalik. So let's express our response in gratitude as we give our tithes and offering. Let me offer the prayer of thanks. Thank you, Father, O God, sa mga bagay na hindi namin mabibilang at masasambit lahat-lahat. Umaapaw, Panginoon, ang aming puso ng kagalakan, pagpapasalamat. Tanggapin niyo nawa, Panginoon, ang token ng aming appreciation through our giving. We offer this isang masamyong hain ng aming pasalamat at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Let's all stand up and sing hallelujah for everything God has given us. Let's all sing to our Savior and our Redeemer. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, but His only Son.
me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same as you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord Jesus, we sing hallelujah to you. Because you came near. You came near from the everlasting to the world, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing hallelujah, hallelujah, for all you've done. Church, sing hallelujah, hallelujah, for all you've done. Yes, hallelujah. Siguro stop na po yung live stream. Okay, kung makikita niyo po, bago na po ang format natin. June 1st, magiging